Kumusta mga ka-amazing? Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga lugar sa mundo na hindi lang kayo tatanggapin bilang bagong residente, kundi babayaran pa kayo para tumira roon? Oo, tama ang narinig ninyo. Sa ibang bansa, dahil kumukonte ang populasyon sa ilang probinsya, isla o nayon, nag-aalok sila ng pera, bahay, lupa, visa, tax credit o grant para mahikayat ang mga tao na lumipat. Pero syempre, hindi ito basta libreng pera. Kadalasan, may kapalit itong kondisyon. Kailangan mong tumira roon ng ilang taon, bumili o mag-ayos ng bahay, magtrabaho sa komunidad o magdala ng negosyo. Kaya sa video na ito, alamin natin ang mga bansa na babayaran ka para tumira ka sa kanila. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Croatia. Digital Nomad Permits. Sa number 10 ay ang Croatia, isang napakagandang bansa sa Europa na kilala sa mga postcard na baybayin, lumang lungsod at tahimik na rural communities. Bagamat hindi ito direktang nagbibigay ng cash grant sa lahat ng lilipat, nag-aalok naman ito ng Digital Nomad Permit para sa mga remote workers na gustong manirahan doon habang kumikita mula sa ibang bansa. Ang maganda rito, pwede kang tumira sa Croatia habang nagtatrabaho online, lalo na kung freelancer, content creator, virtual assistant, programmer, consultant o business owner ka. Sa halip na tourist stay lang, binibigyan ka ng legal na daan para manatili ka ng mas matagal. May ilang rural areas din na nagpo-promote ng murang property at renovation opportunities para sa mga gustong mag-settle sa mas tahimik na lugar. Hindi man ito tulad ng ibang bansa na may malaking cash payout, sulit pa rin ito para sa mga taong naghahanap ng European lifestyle na mas mura kumpara sa Western Europe. Para sa mga Pilipinong digital nomad, ang tunay na bayad dito ay ang mas mahabang legal stay, magandang environment at opportunity na mamuhay sa Europa habang hawak pa rin ang remote income. Number 9, Austria. Relocation support sa rural municipalities. Sa number 9 ka-amazing ay ang Austria, isang bansang kilala sa malinis na kapaligiran, magagandang bundok, classical music at mataas na kalidad ng pamumuhay. Sa ilang munisipalidad nito, lalo na sa rural areas, may mga programang naglalayong akitin ang maliliit na negosyo, artists, skilled workers at specialists na manirahan o magtayo ng kabuhayan sa kanilang komunidad. Hindi pare-pareho ang halaga ng tulong sa Austria dahil depende ito sa munisipalidad at uri ng aplikante. May ilang lugar na maaaring magbigay ng relocation support, business incentives o housing-related assistance. Ang target nila ay ang mga taong makakatulong buhayin ang lokal na ekonomiya. Halimbawa, negosyanteng magbubukas ng shop, artist na magdadala ng cultural projects o professionals na may espesyal na kakayahan. Para sa mga gustong lumipat, mahalagang tandaan na hindi ito automatic na pera. Kailangan may malinaw kang plano, trabaho, negosyo o contribution sa lugar. Pero kung pasok ka sa hinahanap nila, pwedeng maging magandang pagkakataon ng Austria dahil bukod sa posibleng financial assistance, makakatira ka pa sa isa sa pinaka-organisado at pinakamagandang bansa sa Europe. Number 8, Canada. Saskatchewan Graduate Retention Program. Sa Canada, partikular ang probinsya ng Saskatchewan. Kilala ang Canada sa malawak na lupa, maraming oportunidad sa trabaho, at mga programang naghihikayat sa mga tao na manirahan sa mas rural o kulang sa populasyon ng mga lugar. Isa sa mga kilalang halimbawa nito ay ang Graduate Retention Program ng Saskatchewan. Sa programang ito, ang mga eligible graduates na mag-aaral at mananatili sa Saskatchewan ay maaaring makatanggap ng tax credit na umaabot hanggang 20,000 Canadian dollars o humigit kumulang 892,000 pesos kung sa pera natin.
Hindi ito cash na ibibigay agad sa kamay, kundi tax credit na unti-unting napapakinabangan habang nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis sa probinsya. Layunin nitong hikayatin ang mga graduates na huwag umalis pagkatapos mag-aral. Bukod pa rito, may iba't ibang rural immigration pilots at provincial programs ang Canada para sa skilled workers. Kaya kung ikaw ay estudyante, healthcare worker, tradesperson, farm worker o professional na gustong magsimula ng buhay sa mas tahimik na lugar, ang Canada ay isa sa mga bansang may malinaw na pathway. Hindi man instant cash pero may malaking long-term benefit. Number 7, Chile. Startup Chile. Sa number 7, isang bansa sa South America na sikat sa Andes Mountains, Atacama Desert at lumalagong startup scene. Kung ikaw ay negosyante o may tech-based business idea, maaring bagay sa iyo ang Startup Chile. Isang programang ginawa para akitin ng entrepreneurs mula sa iba't ibang bansa. Sa programang ito, maaaring makatanggap ang qualified entrepreneurs ng funding na umaabot mula $10,000 hanggang $80,000 o humigit kumulang $617,000 hanggang 4.94 million pesos. Bukod sa pera, nagbibigay rin sila ng support network, mentorship at visa assistance para mapalago ang negosyo sa Santiago, ang capital city ng Chile. Pero hindi ito basta lipat ka lang at may pera na. Kailangan mong magdala ng startup idea na may potensyal, sumali sa application process at ipakitang may kakayahan kang palaguin ang negosyo. Para sa mga Pilipinong may tech startup, app idea, e-commerce platform o social enterprise, isa ito sa pinaka-interesting na oportunidad dahil hindi lang relocation ang usapan, pwede rin itong maging tulay sa international business growth. Number 6, Japan. Regional Revitalization Corps. Sa Japan, partikular ang programang kilala bilang Regional Revitalization Corps o Chiki Okoshi Kyuryukotai. Dahil maraming rural towns sa Japan ang tumatanda ang populasyon at kumukonti ang kabataan, gumawa ang gobyerno ng programa para hikayatin ang mga bagong residente na tumulong na buhayin ang lokal na komunidad. Sa ilalim ng programang ito, maaaring mabigyan ang participants ng sahod, housing support at iba't ibang tulong mula sa lokal na pamahalaan. Ang trabaho ay maaaring may kinalaman sa tourism, farming, local product promotion, community events, education o pag-develop ng small businesses. Ibig sabihin, hindi ka lang basta titira doon, magiging bahagi ka ng pagbuhay sa bayan. Para sa mga mahilig sa Japan, malaking oportunidad ito dahil makakaranas ka ng totoong buhay sa probinsya ng Japan, malayo sa ingay ng Tokyo o Osaka. Pero kailangan mong maging handa sa language barrier, kultura at responsibilidad sa komunidad. Hindi ito bakasyon. Ito ay trabaho at commitment. Pero kapalit nito ay stable support, bagong karanasan at chance na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa Japanese countryside. Number 5, Greece, Antikythera Island. Sa number 5 naman, ka-amazing! Sa Greece, partikular ang maliit na isla ng Antikythera. Ito ay tahimik, maganda at kakaunti ang residente. Kaya naghahanap sila ng mga pamilyang handang lumipat at manirahan doon ng pangmatagalan. Ang alok dito ay talagang nakakaakit. Libreng bahay, lupa at buwanang allowance. Ayon sa mga ulat tungkol sa programa, maaring makatanggap ang pamilyang lilipat ng €500 kada buwan sa loob ng 5 taon. Ibig sabihin, nasa humigit kumulang 35,500 pesos kada buwan o nagkakahalaga ng 2.13 million sa loob ng 5 taon. Bukod pa rito, malaking bagay ang libreng bahay at lupa dahil sa ibang bansa, napakamahal ng property. Pero dahil isla ito, kailangan mong tanggapin ang simpleng pamumuhay. Hindi ito para sa lahat. Kung sanay ka sa mall, mabilis sa internet, maraming trabaho at city life, baka mahirapan ka.
Pero kung gusto mo ng tahimik na buhay, malapit sa dagat, mabagal na pace at komunidad na parang pamilya, ang Antikythera ay isa sa pinaka-dreamy na lugar sa listahang ito. Narito na tayo sa ika-4 ka-wow-mazing. Number 4, Italy. Candela, Calabria at Sambuca de Sicilia. Si number 4 ay ang Italy, isa sa pinakasikat na bansa sa mundo pagdating sa pagkain, kultura, kasaysayan at romantic countryside. Pero sa likod ng ganda nito, maraming maliit na bayan sa Italy ang nakakaranas ng depopulation. Kaya may mga lugar tulad ng Candela, Calabria at Sambuca de Sicilia na gumawa ng paraan para akitin ang bagong residente. Sa Candela, may mga programang nagbibigay ng hanggang $2,000 o humigit kumulang 123,000 pesos para sa mga pamilyang lilipat at maninirahan doon. Sa ibang bayan naman tulad ng Sambuca, sumikat ang tinatawag na €1 houses o bahay na halos 71 pesos lamang ang presyo. Pero wag malito, hindi ibig sabihin ito ay bahay na ready to move in. Kadalasan, kailangan mong gumastos ng malaki para ipaayos ito. Ang kondisyon sa mga ganitong programa ay karaniwang may deadline sa renovation, required investment at commitment na huwag pabayaan ng property. Kaya kahit mura ang simula, kailangan mo pa rin ng budget. Pero para sa mga nangangarap na magkaroon ng bahay sa Italy, magnegosyo ng maliit na cafe, guest house o retirement home, ito ay isang kakaibang pagkakataon na magkaroon ng European property sa mas abot kayang paraan. Number 3, Spain, Ponga at Extremadura. Sa number 3 ay ang Spain, partikular ang Ponga at Extremadura. Ang Ponga ay isang magandang nayon na napapalibutan ng bundok, kalikasan at tahimik na rural lifestyle. Dahil gusto nilang dumami ang residente, may mga incentives para sa mga mag-asawa at pamilyang handang lumipat doon. Sa Ponga, may ulat na nagbibigay sila ng humigit kumulang $3,000 o nasa 185,000 pesos para sa mag-asawang lilipat at may karagdagang tulong para sa bawat batang ipapanganak doon. Samantala, sa Extremadura, may programang nagbibigay ng hanggang €10,000 o humigit kumulang 710,000 pesos para sa ilang tech professionals o digital nomads na handang magtrabaho ng 100% remote. Maganda ito para sa mga taong may online work, tech job o freelance career. Bukod sa pera, makakaranas ka ng Spanish culture, murang rural living at mas relaxed na pamumuhay. Pero gaya ng iba, may eligibility requirements ito, kaya kailangang suriin kung pasok ka sa edad, trabaho, income source at residency rules, pati na rin sa commitment period bago mag-apply. Number 2, Ireland, Our Living Islands. Sa number 2 ka-wow-mazing ay ang Ireland. Partikular ang programang Our Living Islands. Layunin nitong buhayin ang mga malalayong isla ng Ireland na kumukonti na ang residente para mahikayat ang mga tao na bumili at mag-ayos ng bakante o abandonadong bahay. Nag-aalok ang gobyerno ng malaking grant. Ang grant ay maaring umabot hanggang €84,000 o humigit kumulang 5.96 million pesos. Pero mahalagang linawin, hindi ito simpleng bayad para lumipat. Ito ay tulong para sa pagbili, renovation at pagpapaayos ng lumang bahay sa mga island communities. Kailangan mong sundin ang rules, qualifying property requirements at renovation conditions ng programa. Napakalaki ng halaga nito dahil ang tunay na layunin ay hindi lang magbigay ng pera, kundi buhayin muli ang mga komunidad sa isla. Kung mahilig ka sa tahimik na buhay, dagat, malamig na klima at simpleng pamumuhay, maaring maging dream opportunity ito. Pero kung sanay ka sa city convenience, kailangan mong pag-isipan ng mabuti dahil ang island life ay maganda pero may kasamang hamon sa transportasyon, trabaho at serbisyo. Number 1, Switzerland. At narito na tayo sa tuktok ng ating listahan ka-wow-mazing.
Ang Switzerland, partikular ang maliit na alpine village ng Albinen. Ito ang isa sa pinakasikat na lugar sa mundo na sinasabing babayaran ka para tumira roon. Dahil kumukonte ang residente sa nayon, gumawa sila ng housing incentive para hikayatin ang mga kabataan at pamilya na lumipat at manatili ng matagal. Ang alok ay humigit kumulang 1.93 million pesos bawat adult. At sa bata naman ay nasa 770,000 pesos. Ibig sabihin, kung pamilya kayo na may 2 magulang at 2 anak, maaring umabot sa humigit kumulang 5.39 million pesos. Pero may mahigpit na kondisyon. Kailangan mong bumili o magtayo ng bahay na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 15.4 million pesos at mangakong maninirahan doon ng 10 taon. May official note rin ang Albinen na hindi entitled ang foreigners na walang Swiss Residence Permit C sa support na ito. Kaya kahit napakalaki ng halaga, hindi ito madaling pasukin. Hindi pwedeng turista ka lang tapos lilipat ka agad. Kailangan may legal residency status, malaking puhunan at totoong commitment. Pero kung pasok ka sa requirements, ang kapalit naman ay buhay sa isa sa pinakamagandang alpine village sa Europe. Malinis na hangin, tahimik na paligid, at tanawin na parang postcard araw-araw. Kaya mga ka-amazing, sa likod ng mga bansang babayaran ka para tumira, ang tunay na kapalit ay commitment. Hindi ito libreng pera na bastang makukuha mo lang, kundi pagkakataong magsimula ng bagong buhay, kapalit ng pagtulong na buhayin ang isang komunidad. Sa 10 bansang ito, ka-amazing, alin ang pinakagusto nyong tirhan? Switzerland, Ireland, Japan, Italy o ang Greece? I-comment nyo yan sa comment section sa ibaba ng video na ito. Dahil baka ang pangarap ninyong bagong buhay ay nasa isang tahimik na bayan pala sa kabilang panig ng mundo. At syempre, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas maraming wow amazing videos pa ang mapanood mo.